Hello! Ayan. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayo? Ito na naman po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta ang ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa? Salamat sa inyong pagsuporta sa ating munting tinig channel. So bago po ako magsimula, sa hindi pa po nakapag-like, share at saka subscribe, kung bago pa lang po kayo dito sa ating channel, baka pwede nyo pong ma-reconsider na suportahan po ito. So ngayong umaga, magkakaroon lamang pa ako ng konting explanation. Oo, at yung explanation ko ay nanggaling din po ito sa mga expert na naturalmente pinapanood natin, tinitingnan natin yung kanilang mga punto de vista sa kung ano po yung mga nangyayari, no, sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. I am not a lawyer by profession, but as much as I can, I tried my very best to discuss not perfectly but excellently, no, the thoughts of some others who have wisdom about this case. Ang kinokontest ngayon ng mga abogado at ng mga siyempre legal luminaries na nakapalibot kay Rodrigo Roa Duterte, malaking katanungan dito ay kung makabalik pa ba si Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. Ang tawag po dyan is kung pwede ba siyang ma-extradite pabalik, no, from the Netherlands to the Philippines. Kasi yun po ay isa sa mga gustong mangyari ng kanyang council, no? Kaya nagkaroon sila ng tinatawag na manifestations, no? So, for the information of everybody, ito po yung masaklap na katotohanan that Rodrigo Duterte cannot be extradited pabalik sa Pilipinas. Kasi sinabi na po yan mismo sa interview ni Attorney Carpio or ni Chief Justice, Associate Justice pala, Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ginklaro niya po yan, no? Para nang sa ganun ay mawala yung mga confusions, yung mga pagkalito ng mga sumusuporta kay Rodrigo Roa Duterte. At sino ba naman ang kukontra sa mga ganyang klase? They are considered as legal luminary. Ang sinasabi po dito meron bang paglabag, no? Meron bang pagbalabag sa tinasabing Rome Statute, yung pagka-aresto kay Rodrigo Roa Duterte nung nakaraang araw, kasi napag-alaman natin na sinervan siya ng warrant of arrest. Oo, nakipag-coordinate ang ICC sa Interpol. Ang malaking question dito, was there any violation sa Rome Statute na kung saan inaresto si Rodrigo Duterte without ICC? Or what we call this, without going through a Philippine court. Hindi daw po dapat na arestuhin si Rodrigo Duterte na hindi dumaan sa local competent court. Okay? So ang sinasabi dito na violation daw po, sabi ng mga kaalyado ni Rodrigo Duterte, na merong paglabag sa Rome Statute ang pag-aresto kay Rodrigo Duterte ng International Criminal Court gamit ang Interpol, na hindi po muna ipinadaan sa ating Philippine Court, yung tinatawag natin na competent local court. At palagi nating marinig ito sa mga vloggers na, okay, sige, kasi nga binayolate yung Rome Statute, Article 59. So kayo na po bahala dyan kung ano ibig sabihin ng Article 59 ng Rome Statute. Okay? So ang sagot po ng isa sa mga naging membro ng Supreme Court is no. There was no violation. Kung ang tanong is, was there violation of the Rome Statute when Rodrigo Roa Duterte was arrested by the International Criminal Court na hindi po ipinapadaan sa local competent court? Ang tanong po dyan nila ay wala pong violation. Oo. Ano ibig sabihin ng Rome Statute Article 59? Na kung saan nire-require, okay, does require Rodrigo Roa Duterte arrest should have gone through a domestic court. Oo. So, alam mo, wala. Wala talaga kasi according to Article 29 of the Rome Statute or 59 of the Rome Statute, does require former President Rodrigo Duterte should have gone through a domestic court if the Philippines was still a state party. So, pwede mo lang po idaan si Rodrigo Roa Duterte sa domestic court natin, sa Philippine court natin when the Philippines still, if the Philippines was still
a state party. So ang tanong, state party pa ba ang Pilipinas International Criminal Court? Hindi. Simula nung nag-withdraw tayo sa International Criminal Court na kagagawa ni Rodrigo Roa Duterte noong 2019, hindi po yun maa-apply. This no longer apply. Yan ang pinapaliwanag. Para hindi kayo malito ba, no? Magbasa tayo kahit papano, then i-apply natin, ipaliwanag natin sa tao, i-internalize natin. Yung walang paglabag sa Rome Statute. Kasi, Rome Statute does require, the arrested person, Rodrigo Roa Duterte, should have gone through a domestic court if the Philippines was still a state party. So, since our withdrawal from the ICC, there's no longer apply. Hindi na pwedeng i-apply yun. So, ibig sabihin, itong alleged misstep, ito yung maling hakbang, ito yung pinakamaling desisyon, or apprehension ni Rodrigo Duterte, okay, apprehensions no longer exist because of his own doing. Kaya hindi na siya pwedeng idaan sa local court kasi hindi na po tayo state party ng ICC since we already withdraw our membership. At yan ay kagagawan based sa desisyon ni Rodrigo Roa Duterte. Now, ito ang isa sa mga tanong ulit. Illegal ba ang pagkasurrender ng gobyerno kay Rodrigo Roa Duterte sa Interpol? Anong pinaliwanag sa atin ng ating mga legal luminary? No. At mayroong siyang cite na section ng Republic Act 9851, Section 17 of Republic Act 9851 na nagsasabi, in the interest of justice, the relevant Philippine authority may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court, international tribunal, is already conducting investigation or undertaking the prosecution of such crime or accused persons in the Philippines to appropriate international court. So if any, or to another state pursuant to the application or applicability or applicable extradition law and treaty. So there is no violation. Hindi po illegal. Klarong-klaro pong sinabi nila. There is, was Digong illegally surrendered to the Interpol? No. Kasi according to Section 17 of the Republic Act 9851, yung binasa ko kanina, na nagsasabi na in the interest of justice, the relevant Philippine authority may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act. So anong act? Republic Act 9851. So if another court or international tribunal, anong ginamit is International Tribunal o ICC is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. So instead, person in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition law and treaty. So ang sabi nila, can the Supreme Court of the Republic of the Philippines compel ICC to return Digong? Pwede bang utusan ng Korte Suprema na ibalik si Rodrigo Roa Duterte dito? Kasi yun ang mga sinisigaw ng mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte. Bring back home Rodrigo Roa Duterte. Pwede bang utusan? Kasi yung mga abogado ni Rodrigo Roa Duterte nag-filed ng motion for reconsideration or motion, temporary restraining order. They asked prayer for certiorari. Kasi nga, hindi po, tapos ibalik, ganito, ganyan, no? Huwag paliparin. Can the Supreme Court compel the ICC to return that? Or to return Digong? Yes or no? Okay, no. So, hindi pwedeng utusan ng Korte Suprema ang International Criminal Court. Kahit na si Rodrigo Duterte ay ginawaran na ng International Criminal Court ng warrant without a counterpart warrant from the Philippines Court, ang Korte Suprema does not have jurisdiction over the ICC, nor the Netherlands
to compel them na ibalik o isurrender si Digong. Can Digong legal team argue? Kasi nga sinabi dito ni Mildaldea kagabi na siya po ay kinidnap. Okay? Can Digong legal team argue that was kidnapped and unlawfully surrendered to the ICC? Yes. Pwede. Pwede nilang sabihin yon. No? Pwede sila magsabi yan, na ganito, kinidnap. But, it won't bring back Digong to the Philippines. Okay? The ICC follows a doctrine or role that disregard the manner by which a suspect is surrendered to this jurisdiction even if this be by kidnapping. Kahit sa ano pang sabi, kinidnap, unlawfully surrendered, or blah 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 blah, it cannot bring back or it won't bring back Digong to the Philippines. So, ibig sabihin nun, it doesn't matter to the ICC since they didn't commit abduction. They merely received a suspect surrendered by a state. So, ayan, kahit na ano pang gawin ng mga Duterte Dehad supporters dyan na mag-ingay sila, magalit sila, or whatsoever, that is really, really the situation at this point of time. Kaya nga, masasabi natin, no, na itong mga nangyayari kay Rodrigo Roa Duterte ngayon, dahil po yun sa kanyang desisyon. Based po sa mga legal luminaries po natin. Kaya, ang pinakamalaking or pinakamaling hakbang, no, na ginawa ni Rodrigo Roa Duterte ay ang pagkalas sa International Criminal Court noong 2029. Kasi, kung hindi sana siya kumalas, di sana ngayon matutulungan siya ng gobyerno na makabalik ng bansa. Nagiging state party sana ang gobyerno natin. Nadaan sana siya sa local competent court. Gamit sana niya yung Article 59 ng Rome Statute. No? Hindi na siya pwede idaan sa local competent court kasi mga kamunting tinig bago siya dalahin sa ICC because the Philippines, since the withdrawal of our membership sa International Criminal Court, is no longer applicable. Okay? So, hindi na siya makakabalik talaga ng bansa, means, tuloy ang kaso niya sa International Criminal Court. So, kung ano man ang kanyang situation, ano man ang kanyang naranasan, ngayon, yan po ay bunga ng kanyang maling desisyon na kumala sa International Criminal Court. Kahit ano pang gawin na pag-iingay ng kanyang mga taga-suporta at kahit ano pang gawin na depensa ng kanyang mga abogado. Base po yan sa paliwanag ng ating mga legal luminary. So sana naunawaan ninyo kahit papano ang aking paliwanag dahil nag-aaral man din ako kahit papano. Kahit hindi ako lawyer, pero we need also to study the pronouncement or the ideas of those who are really expert in this field of specialization. So maraming salamat sa muli. Kung bago pa kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka mag-subscribe. Bye-bye! Ito po ang Munting Tinig, Ordinaryong Filipino. Mabuhay po ang bagong Pilipinas.